O mga kalahi, magandang hapon sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito na naman mga kalahi, mayroon na naman, papayuhan na naman natin itong si Respicio, no? Si tinatawag attorney daw siya, sabi daw attorney itong taong ito, attorney Respicio, nangakong magsasalita dyan sa mga rally, dyan sa stage, para talagang palaging may tama, para talagang palaging may anong nasa utak niya, no? Dahil kung ano-ano na lang ang sasabihing pagmumura, kung ano-ano na lang ang sasabihing tinatawag incite to sedition, no? Atin pong naririnig itong taong ito, lalo na itong taong ito, napakawalang galang din sa ating gobyerno, no? Lalo na sa ating mahal na presidente, itong tinatawag attorney Respicio. Attorney ka ba talaga, Respicio? Respicio do? Yung pananalita mo, kalahing Respicio, yung pananalita mo, parang bagay yun. Yung bagay mo, bagay talaga sa mukha mo. Hindi naman kita nilalait dahil yun talaga yung mukha mo. Kaya lang, dapat sana, kalahing Respicio, no? Ayusin mo yung pananalita mo. Huwag naman masyadong yabang, huwag naman masyadong, walang galang, walang respeto. Wala ka namang natitirang respeto sa gobyerno, no? Kaya ang payo ko sa iyo, kung attorney ka, no? Tandaan mo, iwan ko bakit ka naging attorney. Hindi naman natin alam kasi marami naman ngayong attorney na nagiging attorney kasi mas malapit talaga sa luwag, o baga binayaran para lang makapasa kahit mababa lang ang grade sa bar examination. Marami ngayon kasi kaya lang mapaisip lang talaga ang tao bakit nagiging attorney ka, no? Kasi wala sa pananalita mong magiging attorney ka. Dahil yung mga attorney talaga na nag-aaral talaga sa law talaga, yung mga tao talagang punong-puno sa yung kaalaman patungkol sa theology. Kasi may subject yun na theology, no? Patungkol sa Biblia, no? Kaya ikaw Respicio, yun ba ang natutunan mo sa pagiging abogado mo? Yun ba? Willing ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte? Dahil ako, willing akong ibuwis ang aking buhay. Gusto ko ang marinig ang sagot sa inyo. Handa ba kayo sa isang revolusyon? Handa ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte? Alam yung mga pananalita mo dyan, yung mga sinasabi mo dyan sa stage ay yun ang dahilan para ikaw idakpin, para ikaw makasuhan at para ikaw madisbar yung license mo as abogado, as attorney. Hindi mo ba alam? Attorney Respicio? Kung may utak ka pa naman, no? Kailangan kang rumispito at ayusin mo yung pananalita mo ngayon. Sinampahan ka ng kaso ngayon. Sinampahan ka na, pinapadalhan ka na, susunod na yun, warrant of arrest na yun. Talagang ikukulong ka na dahil incite to sedition yung ginagawa mo. Pag-i-encourage yun para ang mga tao'y magalit sa gobyerno at magrebelde sa gobyerno. Napakalaking kasalanan yun sa konstitusyon, Mr. Respicio. Kaya ang payo ko sa iyo, no? Tigil mo na yung ginagawa mo. No, magpakamatay ka pa sa dahil kay Sara Duterte. Huwag mo naman bulahin ang mga taga DDS o taga Duterte dahil alam naman yung mga sinasabi mo diyan sa stage, yun lang ay parang saywar, yun lang ay parang drama. Respicio, wag mo naman, hindi naman kami sinilang kahapon, Respicio. Kahit yung mga kasamahan mong DDS diyan hindi naniniwala. But yun, kasinungulingan yun. Kaya mag-isip ka, Respicio. Kailangan ka nang magbago, kailangan magbalik ka loob sa gobyerno. Huwag ka nang magsalita ng mga pananalita, pagsasabi ng masama against the government dahil walang ginagawang masama ang gobyerno sa iyo. Ngayon, kakasuhan ka dahil gumagawa ka ng violation under sa criminal law, ikaw Respicio. Kaya magbago ka na. Ang payo ko sa inyo, itigil mo na yung ginagawa mo. Huwag kang maging loyal sa politiko dahil walang maasahan na tao sa mundo maliban na lang sa Diyos. At igalang mo ang ating gobyerno, igalang mo ang ating presidente dahil ang kasalukuyang presidente, siya ang presidente, siya ang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya kailangan natin na igalang siya, irespeto, tulungan natin siya. Magbago ka, Respicio, kalahing Respicio.